Magandang umaga po. Please be seated with the wonderful presence of God. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa mga buhay natin. Amen. Purihin ang Panginoon sa buhay nating lahat. At salamat sa Diyos sa maluwalhating pagbabalik galing ng Kuala Lumpur. Amen. At talaga naman ako ay pinagpalang lubos. Kasi ay talaga namang ako hindi gaano makapagsalita kasi ako ay nakaranas ng tawag yan singaw. Ang tindi naman talaga. Ang Diyos talaga pinalakas talaga ako ng Panginoon. Kasi kahit na ano pa mang nararamdaman, hindi talaga balakid. Kasi sinong naniniwala na kapag ang tao ay may pangarap, may mataas na pangarap, sinong naniniwala na hindi niya alintana ang kanyang hirap? Wow. Lakasan niyo naman yung amen niyo. Yung amen niyo sa ilong, amen, amen, amen. Yung amen namang malakas talaga ang amen. Amen. Yung amen na mataas yung convincing power mo, no? Alam niyo po, yung amen nga talagang, alam mo, yung malutong. Yung malutong na parang nakaalala ka ba nung walang-wala ka? Tapos sa sobrang wala, nakakita ka ng 20 pesos. Nung makita mo ang 20 pesos, ang sabi mo, Lord, thank you. Ang lutong ng thank you mo. Kasi kahit papaano, pwede kang makabili ng ice tubig. Ice water. Makapagpapatid ng iyong uhaw. O di kaya, nasa biyahe ka, may pang tricycle ka pa kahit papaano. At napa-thank you ka sa 20 pesos na nakita mo sa karsada. Kahit sa bahay mo, wala kang ulam, napa-thank you ka kasi may malunggay ka pa. Ang thank you mo ay malaman. Paano kaya kapag ang pangarap dumating sa iyo? Kaya pinamagatan ko ito, be the dream builder. Wow. Hallelujah. Alam niyo po, may mga taong dumating sa buhay mo na naupuan mo. At nang siya'y naupuan mo, yung 30 minutes na inilaan sa'yo, ay nagdala ito ng matinding biyahe habang panahon sa buhay mo. Nakakita ka na ba ng taong ganyan? Nang naupuan mo siya, parang nakalibrate ang iyong panahon. Parang biglang umikot ang iyong panahon. Biglang tumulin ang takbo ng buhay mo. Nakakita ka na ba ng isang araw na mayroong taong nagsalita sa iyo? Biglang nagising ang pangarap mo. Samantalang gumawa ka ng paraan, nag-aral ka, parang wala yata, tulog yata ang bukas mo. Pero may daong dumating sa buhay mo, biglang nagising ang iyong kaibuturan ng iyong pagkatao. Na dati sabi mo sa sarili mo, di ko na yata alam kung paanong ipihit ang buhay ko. May pera ako, pero parang wala akong nakikitang magandang pwedeng magawa ng yaman ko. Pero isang araw, may dumating sa buhay mo na nagsalita, segundo lang, minuto lang, biglang napihit ng napakagandang pag-asa sa bukas mo. Kaya sabi ng Jeremiah chapter 29:11, I know the plans I have for you. Plans for good, not evil. Plans to give you hope. Plans to give you hope. Alam niyo po, God has a dream. God has a plan. God has a purpose. And God has a destiny for us. Merong plano ang Diyos. God has a destiny for us. But He longs our participation to build according to His Word.
Ang Diyos may participation talagang hinahanap siya sa atin. Kahit sabihin mo sa iyong paligid, nasasabi mo may taong nagsalita sa iyo, pero mga kapatid, hindi po sapat kapag hindi mo ginawa ang parte mo. Hindi po pinili yung iyong sariling gawin ang dapat gawin. Dahil meron ho talagang hinahanap si Lord mula sa atin. May hinahanap si Lord mula sa atin. Lagi na lang tayo nagsasabing, naunawaan naman ako ni Lord. Naunawaan naman ako ni Lord. It has nothing to do with what God can do. It has something to do with your participation, about your participation with what God is going to do. Alam niyo po, kapag hindi po natin nakita ang pangarap na ito, ang pangarap mo, pag hindi mo ito nilakaran, hindi mo pinili, hindi mo ginawa ang dapat gawin, ang pangarap mo ay matutulog na lang sa gilid, sa tabi mo. Ang pangarap mo hanggang isipan na lamang, pero ang ginagawa mo ang layo sa pangarap mo. Mga kapatid, gusto kong makita niyo ang pangarap nito. It has nothing to do with what you can do. It has something to do with what God can do. Wala pong kinalaman kung ano ang iyong magagawa kasi marami ka nang ginawa, pero ang buhay mo para pa ring timawa. Parang kawawa. Parang sa sarili mo, ang ginawa ko naman lahat. Ba't ginawa nila sa akin to? Ang drama mo. Ang dami kang drama, pero ang totoo talaga, mayroon kang nasaling na hindi mo pinakinggan ang pangarap ni Lord. Kailangan mong makita ito ngayong umaga. Because God can speak through dreams. God can speak. God will communicate you and I through dreams. Kayang magsalita ang Diyos at ang sabi niya sa Acts 2:17, and it shall come to pass in the last days. It shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Itong huling araw na to, your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see vision, and your old men shall dream dreams. Kaya ikaw magulang, di ba ikaw ang nangarap sa iyong anak? Ito yung sinasabi ko, naranasan mo na ba ang isang pangyayari sa buhay mo na may nagsalita sa iyo, inupuan ka lang ng 30 minutes, pero hindi abot kayang isipin kung gaano kalaki ang ginawa ng Diyos sa iyo. Hindi mo lubos masukat kung paanong nilagay ng Diyos sa buhay mo yan. Your old men shall dream dreams. Kasapagkat may maraming type ng dreams. Ang dreams with the message. Ang isang pangarap na may message. Isang pangarap na meron kang matsasagap na mensahe. Isang pangarap, isang mensahe. Yung dream na ito na binabakapan ng salita. Dream na ito na binabakapan ng isang mensahe na matindi sa buhay mo. Isang mensahe na magdadala sa iyo doon sa lugar na kung saan gusto ni Lord sa buhay mo. Isang mensahe na kung saan doon niya i-cater ang iyong pangarap. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang tumigil mangarap. Huwag kang hihintong mangarap. Huwag kang hihinto. Sabi ng Diyos kay Solomon, alam niyo po ba doon sa 1 Kings chapter 3 verse 5, di ba alam natin to, at Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. And God said, ask, what shall I give you? Talagang nagpakita ang Diyos sa pangarap. Nagpakita ang Diyos in a dream. Di ba alam natin si David na binigyan ito ng pangarap na nasa kapirasong tent lang. Nasa 2 Samuel ito, chapter 5, na si David nangarap. Ang pangarap niya, maitayo ang temple ng Panginoon dahil ang kanyang bahay ay napakaganda. Pero ang templo na kung saan doon ginaganap, nakatagpuin si Lord, ay nasa kapirasong tent lang.
Sinabi ni Nathan sa kanya, o sige, gawin mo kung ano yung binigay ng puso, nilagay ng Diyos sa puso mo, kasama mo si Lord. Pero pag alis ni Nathan, isang iglap lang, bumalik agad si Nathan. Sabihin mo kay David, hindi siya ang magtatayo ng pangarap na yan. Ang magtatayo ay ang kanyang anak. Ihanda mo lang ang pangarap. Your old dreams. Yung old man dreams. Ihanda mo lang ang pangarap dahil merong makakasagap na tamang tao ang siyang bubuhat ng pangarap. Kaya ang Diyos, yung pangarap na ito na sinabi ni David, na sinabi ni Nathan kay David, hindi ikaw ang magtatayo, hindi ikaw ang anak mo. At ngayon, ito na ang anak na si Solomon. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon. Sa lugar ng Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. Huwag niyong maliitin ang pangarap. Huwag niyong maliitin ang mga salitang binibitawan ng mga taong puno ng pangarap. Hindi po problema ang iyong tinapos. Ang problema, yung natapos mo, ikaw ang tinapos. Hindi ka marunong mag-handle ng success. Ikaw ang hinandle ng success mo. Kaya ang tawag sa you are successfully wrong in a wrong assignment. That's the greatest tragedy. Kaya ang Diyos gusto niyang makipag-usap. Gusto niyang maglagay ng mensahe sa iyo at Gibeon. Kaya nga si Solomon, nung time na yon hanggang chapter 6, chapter 3, verse 6, 7, 8, and 9, ang pangarap ni Solomon, ang gusto ko po ay bigyan mo ako ng karunungan. Hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi siya humingi ng bagay. Ang hiningi niya ay karunungan sapagkat ang sabi niya, sino ang makakatalos, makakaunawa sa lawak na trabahong ito, sa dami ng mga taong ito, sino ang makakaalam ng isipan ng mga taong ito? Ang sabi niya, give me wisdom, give me understanding, give me the knowing. Alam niyo po, hindi kayamanan ang hiningi ni Solomon. Natuwa ang Diyos sa kanya. At sa sobrang tuwa ng Diyos sa kanya, sabi ng Diyos sa 1 Kings chapter 3 verse 13, kahit yung hindi mo hiningi ay ibibigay ko sa iyo. Tingnan niyo po, less effort yun. Kahit hindi mo hiningi, ibibigay ko sa iyo. Ilang taong ka nang hingi ng hingi hanggang ngayon, parang ayaw mo na nga yatang humingi. Parang ang pangarap mo ay parang pababa na lang yata. Ayoko na munang mangarap. Ang tagal ko na nangangarap, parang di ko tila makita ang pangarap kong magkakatotoo. Titigil ka na lang ba? At mag-iiyak-iyak ka sa gilid? At na magpapaawa ka na lang? Alam naman ng mga anak ko kung sino ako eh. Ako naman nagpalaki sa kanila. Wow! Parang okay ano? Alam niyo po, hindi ito tungkol ano yung nararamdaman mo. Tungkol ito kung ano yung lalakaran mo. Ang sabi niya, what shall I give you? Ano ba ibibigay ko sa iyo? Alam mo, maybe i-define mo yan sa sarili mo. Maybe kailangan mong ma-define yan kasi hindi po yan hanggang dyan lang matatapos. Kaya makikita nyo po na ang Diyos kapag nangarap yan sa iyo, hindi papayag si Lord na tumigil yan sa 4 na corner lang ng sarili mo. Hindi yan titigil hanggang iikot lang yan sa 4 na corner ng paligid na me, mine, and myself. Hindi yan glory to you. It's all glory to God. Glory to God. Kaya nga makikita nyo po na si Daniel, di ba? Sabi ng pangalawang pangarap. Ang pangalawang meaning ng pangarap is dream through symbol with interpretation. Dream through symbol with interpretation. Alam natin na itong mga lingkod ng Diyos na lumakad sa kalooban ng Diyos, si Joseph, ang anak ni Jacob.
Di ba, nanaginip ito? Di ba, nagkaroon ng panaginip? Now, Joseph had a dream in verse 5 and told it to his brothers and they hated him even more. Alam mo ba, mayroon pong mga pangarap na hindi abot ng analytical mind, ng logical mind, nag-i-struggle ang isip na labana, na ito ay tanggapin. Kaya nga, mga nakakarinig niyan ay talagang aawayin ka niyan. Talagang aawayin ka niyan. Isa dyan ang mga anak mo. Pag may sinasabi ka, agad talagang babanggain ka. Agad-agad talagang sasabihin ka. Wala silang time makinig dahil sila ay gustong puro instant ang gustong maabot. Walang mata, walang makakarinig, walang makakakita. Dahil ang pangarap ay parang symbolic talaga na kailangan ng interpretation. Ito ang matindi sa pangarap na kung saan kapag ito ay hindi sagap ang literal na mensahe, ay talaga ang logical mo ay magtatrabaho yan. Kasi ang logical, yan ay nakaback sa isip mo ayon sa iyong mga Ayon sa iyong mga experience kahapon. Alam mo ba ang isa sa balakid ng pangarap? Ang balakid ng pangarap, ang isa sa hadlang ng pangarap, ang stumbling block ng pangarap ay walang iba kundi ang iyong experience. Ano yung experience mo araw-araw? Ano yung natural mong na-experience? Mga kapatid, pag ang Diyos nangarap, iyan ay beyond you. Yan ay higit pa sa naranasan mo. Kaya minsan, ang experience is not a good teacher. It will always bring hurts. Lagi na lang, saktan naman ako kasi. Bilangin mo sa mga karanasan mo, ano ang madalas itinuturo sa'yo? Puro ka nasaktan. Totoo hindi. Karamihan, mas madalas mong maalala experience na nasaktan ka o experience na naayos ka? O ano ang madalas mo? Aminin natin. Ano ang madaling mai-record? Yung experience na may pangit na karanasan o yung experience na maganda ang iyong naranasan? Ano ang madalas mong ma-memorize? O, di ba? Yan talaga ang tao. Napaka-negative. Now, itong dream na ito, dumating kay Joseph, di naunawaan ng mga kapatid. Wag ka, si Joseph ay talagang nakakita ng pabor sobra sa ama. At paanong napatunayang pabor sobra sa ama? Sa pamamagitan ng simbolo ng damit. Simbolo ng damit. Yung tonic na nilalagay kay Joseph at sa sobrang nakikita ng mga kapatid na 10 kapatid, inis na inis. Kita mo, nagpalakas sa ama natin ito. Talaga naman. Nai-imagine nyo ba? Biglang nakakita ng dream. Di ba naman parang ginatungan yung inggit? Biglang nakakita ng dream. Biglang nung ma-dream na itong dream na ito ay dumating kay Joseph. Wala pa namang agad-agad na interpretation kasi napaka-symbolic talaga. Hindi po siya talaga basta lang na-interpret ng agad-agaran kasi ito hindi na back-upan ng mensahe. Alam mo ang pangarap? Ito'y pangarap na isang araw ikaw lang din ang makakakita. Ito'y pangarap na ikaw lang din ang nakakaunawa. Ito'y pangarap na ikaw at ang Diyos ang nagkakaintindihan. Na minsan, ito hindi ipinapahayag ng orada at na ipapahayag ito pag ito'y araw-araw mong nilakaran. Yan ang interpretation. Yung araw-araw mong nilakaran, yung araw-araw mong ginagawa yan, kahit walang naniniwala sa iyo, kahit iba pa ay may sinasabi laban sa pangarap mo, pero dahil ikaw at ang Diyos ang nagkakaintindihan, hindi mo alintana ang hirap, hindi mo alintana ang iyong mga kalaban, sapagkat alam mo na ikaw at ang Diyos ang nagkakaintindihan. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus.
Hallelujah. Kahit pa mga taong dikit sa iyo, araw-araw mo pang kasama, I tell you, kasi hindi nila yan maunawaan hanggat hindi yan isang araw ay nababakapan ng totoong kabuhayan. Saka na lang nila maunawaan yan after 10 years o di kaya 15 years. Gusto mong mapabali-dali-dali yan? Huwag mong laging banatan ang taong laging nagpapaalala sa iyo. Huwag kang laging makipag-wrestling sa taong na nilagay, na ipinoste sa buhay mo. Bakit? Because they will reveal dreams, understanding, and knowledge to you. Gusto mong mapadali yan, malies effort yan? Gaano ka ka-teachable? Gaano ka madaling maturuan? Itong si Joseph, itong si Daniel. Itong si Daniel may dream din. Kay Nebukadnezar, may dream sa harapan ni Nebukadnezar. Kasi itong si Nebukadnezar, na naginip. At nang managinip ito, at hindi alam kung ano ang mensahe, ang sabi niya, lahat ipatawag ang mga matatalino sa buong Babylonia. Tawagin ang mga matatalino. Pagtawag sa matalino, pero ang sabi niya, ang decree niya, kapag hindi ito nagtugma, patay ka. Wala pa namang kategory. Buti pa yung nanangarap si Pero, na naginip si Pero, mayroon pang mayroong clue, may symbol. Mayroong Nebukadnezar na naginip, walang clue. Bubuka pa lang ang iyong labi. Pag mali, todas ka. Buti pa yung Pinoy henyo, di ba? Ano yan? Tao? Hayop? Bagay? Lugar? Ito, na naginip, wala talaga lahat. Pagbuka ng labi mo, pag ito'y mali, todas ka. Ay, ang tinding pangarap ito. Alam mo ba, minsan ang pangarap, kapag wala pong mensahe, lahat yan talagang, ay nako, maniwala ka, puputaktihin ka talaga ng negatibo. Totoo hindi? Ilan sa inyong nangarap na isang araw, yung katabi mo mismo, di ka naintindihan? Ikaw ba ay aayaw na lang? Ikaw ba ay mag-give up na lang? Ikaw ba ay mananatili na lang doon sa tabi na parang ikaw ay kawawa? Hindi. Huwag kang pumayag. Sabi mo sa iyong katabi mo, huwag kang papayag. Yan, huwag kang pumayag, ha? Hallelujah. Mahirap kaya yan? Oo, mahirap. Kaya nga, ang pangarap na may kaakibat na hirap ay wala po, o hindi po yan, hindi magkakatotoo lang. Anong tamang word? Yung hirap ay yung pangarap na walang hirap. Nananaginip ng gising. Oo nga, di ba? Nanaginip ng gising. Ito'y lulutang sa hangin. O di ba? Pag nangarap ka, di ka man maintindihan, di mo yan alintana. Kasi ikaw at si Lord. Kaya nga, di ba, alam natin sa Daniel chapter 2 verse 17, di ba? Andiyan nilagay ko lahat yan. Daniel 2, 17, 18 to 19. Kaya sabi doon, then Daniel went to his house and made the decision known to Hananiah and Mishael and Azariah his companions, that they might seek mercies from the God of heaven concerning this secret, so that Daniel and his companions might not perish with the rest of the wise men of Babylon. Di sila mapahamak kasama ng mga matatalino. Hallelujah, matalino nga, di nga naman nasagot. Pero talaga naman, then the secret was revealed to Daniel sa verse 19. The secret was revealed to Daniel in a night vision. So Daniel blessed God of heaven. Wow, hallelujah. At hindi niyan. Amen mo ba? So Daniel blessed God of heaven
blines ni Daniel, pinuri ni Daniel ang Diyos ng Ama na nasa langit. Alam niyo po, ito po yung kailangan natin. Kung ikaw may pangarap, matuto kang lumuhod, ituhod mo yan. Talaga naman, pag naituhod mo yan, wag mong uluhin yan. Tuhurin mo yan. Amen po ba? Huwag mong ilagay sa isip, nako, mabibengga ka niyan. Ilagay mo sa tuhod yan. At yan ay magdadala ng buhay sa iyo. Amen po ba? And Daniel answered, di ba, sa Daniel chapter 2, verse 20 to 23, iyon yung mga sagot, blessed be the name of God forever and ever. Talagang pinuri ni Daniel. At sabi niya, I thank you and praise you, verse 23. Kaya nga po, I thank you and praise you, O God, my fathers. You have given me wisdom and might and have now made known to me what we ask of you, for you have made known to us the king's demand. Amen po ba? Hallelujah! Kaya nga, yan po yung verse 23 ng Daniel chapter 2. Hallelujah! And have made known to me what we ask of you, for you have made known to us the king's demand. Amen po ba? Ito, matindi ito kapag ikaw may pangarap. Ang pangarap mo na yan, lutuin mo yan sa iyong tuhod. Pangarap mo na yan, dagdagan mo ng papuri, dagdagan mo ng pagluwalhati, dagdagan mo ng pagdakila sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po, pag marunong kang magbigay, kaya magbigay ng tinatawag na tamang pasasalamat, ang pasasalamat po, yan ay maging daan ng kagalakan sobra sa buhay mo. Ang pasasalamat, magdadala yan ng matinding kagalakan is a seed of joy. Kaya nga, gratitude is the best attitude. Yung meron kang spirit of thankfulness. Marami kang puso, may puso ka na marunong magpasalamat. Yung napakaraming nilagay ng Diyos sa puso mo. Hallelujah. Ay talagang meron kang pusong mapagpasalamat. Amen po ba? Kaya sinasabi ng salita ng Diyos si Joseph na anak ni David. Alam natin, kilala natin si Joseph na anak ni David sa Matthew chapter 1. Ito po yung mga anak ng Diyos na lumakad na may kasamang pangarap. Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived her is of the Holy Spirit. Ito yung isang dream na dumating kay Joseph na siya ay talagang ipinartner kay Mary na kung saan ito ay merong anak na, merong baby na, at yung baby na kanyang nasa sinapupunan ay gawa ng banal na Espiritu Santo. Yung extreme and power na kung saan the power of the Most High God in Luke 1:35, di ba the power of the Most High God ang tumama sa womb ni Mary at nabuo yung katawan ng bata. Nabuo yung katawan ng bata. Kaya sa Matthew chapter 2 verse 13, sabi doon, Matthew chapter 2 verse 12, divinely warned in a dream that they should not return to Herod. Ang dream ay naglalagay yan ng isang warning, paalala. Alam niyo po ba, ang dream ay iniingatan ka niyan. Iingatan ka ng pangarap. Sinong naniniwala na ang pangarap ang siyang talagang tagapag-ingat para huwag kang malayo sa mga tamang tao. Huwag kang maligaw sa tamang plano. Huwag kang maligaw sa tamang lugar. Pangarap po ay kaya kang i-cater niyan. Ang pangarap po ay dadaling ka sa tamang lugar, sa tamang tao, sa tamang plano. Ilalagay ka niyan. Kaya ang pangarap ay talagang isang warning, ilalayo ka rin sa maling tao.
Ilalayo ka sa maling transaction mo. Ilayo ka sa maling kausap. Maling mga transaksyon, maling mga tao na puno ng kasakiman. Ilalayo ka sa mga transaksyong mali. Kaya kapag mayroong tamang tao ay tamang lugar, sigurado mayroon ding mga tamang taong nandoon sa tamang lugar. At pag nakuha mo ang mga tamang tao sa tamang lugar, meron ding mga tama talaga at accurate at tugmang mga plano para ang pangarap mo ay marating mo. Wow, hallelujah. Hallelujah. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoong Yesus. At sabihin ko sa iyo, ang pangarap, mayroon niyang mensahe. Ang pangarap, kapag sinabing tamang lugar, hindi po yan lugar, location. Ang meaning po ng tamang lugar o right place is a place of attitude. Eh kahit naman nasa tamang lugar ka, wala ka namang tamang ugali. Sinong naniniwala na ang mayabang, allergy rin sa kapwa mayabang? Sinong naniniwala ang mayayabang may amoy din? Nakakaamoy din ng mayabang niya ang kausap. Kaya nga, ang right place is not location. Ang right place is attitude. Right attitude. Tamang ugali. Kapag kinakausap mo yan yung ugali niyan, hindi laging papahigop. Laging pakabig. Hindi papasok palagi. Sige nga, huminga kay laging papasok. Huwag ka nang humingang palabas. Sige nga, hinga tayo. Inhale. Huwag kang mag-exhale. Lahat ng laging papasok, pakabig, namamatay ng madali. Kaya nga, ang isang lugar, hindi po yan lugar na kung saan physical. Yan ay lugar ng lumugar ang attitude. Alam mo yung mga tamang ugali, yung pangarap, iiwas ka niyan sa maling tao. Iiwas ka niyan, itutugma ka niyan sa mga tamang tao. At yung mga tamang tao na ito ay bubuhayin ka kasi binuhay mo rin sila. Hallelujah! Talaga naman! Di ba? Magbubuhayan tayong dalawa. Di ba? Ay, Diyos ko. Pag merong kanyan, panalo ka na. Ay, panalo ka pa. Sobra sa loto. Eh, bakit? Napunta tayo dyan. Manalo sa sugal. Eh, sugal sa palaran yan. Ba't ipapalit mo ang Diyos ng katiyakan sa lugar ng sapalaran? Palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Hallelujah. Kaya nga, arise, sabi ng Matthew 2:13, arise, take the young child and his mother, flee to Egypt. At kahit lugar pong mali, ilalayo ka. Tumakbo na kayo, lumayo na kayo sa Egypt. Ano ang instruction? Stay there until I bring. Punta ka sa Egypt. Umalis ka sa dati mong lugar. Punta ka sa Egypt. And stay there until I bring you word. Manatili kayo doon hanggang ang salita ko na panibago ay dumating sa iyo. Wow, hallelujah. Hanggang ang mensahe ko, ang instruction kong panibago ay dumating sa iyo. Alam nyo po, kaya nga alam natin na ang lugar din ng Egypt, alam natin ay lugar din ng panahon ni Moses ay lugar ba na safe? Ha? Di ba? Doon din talaga. Pero itinago siya doon sa lugar na kung saan nandoon ang kuta ng kaaway. Ganyan si Jesus, namatay siya sa lugar ng place of skull. Place of skull. Si Jesus pinako doon sa cross. Doon sa place of skull. Ano ang place of skull? Saang lugar sa katawan natin na may skull? Ulo, doon sa talagang kuta sa ulo ni Satanas. Doon pinako si Jesus at doon tinapos at pinugutan ng ulo si Satanas. Kaya nagtagumpay si Jesus para sa atin. Hallelujah!
Mga kapatid, huwag mong maliitin. Ang pangarap ni Lord, kaya kang iligtas sa iyong kaaway. Ililigtas ka sa iyong kaaway. Kaya nga ito, dream is our guide. Ang dream guide natin yan. Maniwala ka, dream ng Lord ay guide sa iyo yan. And to be a builder, kung paano ka, kaya ko tinawag na be the dream builder. Bakit da, hindi a? Da means kasi ito ay dream ng Diyos sa iyo. Hindi ito dream ng mga tao. Pag sinabing da means it's a singular, it's not plural. It's a dream of God. It's a dream ng Diyos na nilagay sa buhay mo. Na yung dream na yan, siya lang ang may kaisa-isang pangarap na pwedeng ikaw lang din ang makatutugon yan. At iyan ay binigay sa iyo para ma-cater mo ang dreams ng iba. Wow, hallelujah. Oo, di ba? Mula nang ikaw ay nakakilala kay Lord, ilan na rin ang naayos ng buhay. Mula nang ikaw naayos, ilan na rin ang naayos na buhay dahil sa iyo. Di ba? Dreams. Kaya nga, how to be the dream builder? Hallelujah. To be the dream builder, we need to be in and with Christ. We need to be in and we need to be in Christ and with Christ, the true author and perfecter of faith. The true author and perfecter of faith. How to be a dream builder? We need to be in Christ. We need to be with Christ. Let us run with patience. Sabi ng Hebrew 12, verse 1 to 2, let us run with patience the race that is set before us. The race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Finisher of faith. Mga kapatid, let us run with patience. Alam niyo po, tayo ay magpatuloy na tumakbo, patuloy na umusad, patuloy na magsulong, pasulong with patience. The word patience means steadfastness. The word patience means abide. The word patience means abide. Ang manatili, steadfast. Steadfast, manatili sa pinagagawa ni Lord, the race that is set before us. Isang takbuhin na nilagay sa harapan mo na kailangan mo pong talagang pasulong na gagawin ito. Sumulong ka. Looking unto Jesus, fixing your eyes unto Jesus, to be a builder, ang buhay mo ay nakapokus kay Kristo Jesus. Iisa lang ang namatay at iisa lang ang nabuhay na maguli. Kung ang Espiritu na yan nananahan sa iyo, ang Espiritu din na yan ang babangon sa iyo, ang mag-aangat sa iyo, ang magpapalakas sa iyo para matupad mo ang pangarap ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp to my feet and is a light to my path. Meaning, ang word ng Panginoon is your direction. Ang meaning ng word ng Lord, direction mo yan. Ang direction, mga kapatid, dream ng Panginoon na plinano ng Diyos sa iyo. God's dream message for you was planned before you were born as a determining factor for your destiny. God's dream for you was planned before you were born. Yang dream na yan ay talaga naman, bago ka pinanganak, andoon na yan. Hinihintay ka na lang na malakaran mo yan. Kaya nga po, talaga, yan ay isang determining factor. Yan ang isang pagpapasya, nilalagay ni Lord, yung pagpapasya sa buhay mo. Yan ang iyong batayan. Bakit ka magpapasya? Ang pangarap. Kailan ka ba nangarap? Lord, gusto kong maging, ano ang gusto mong maging? Ang pangarap ba na yan ay mararating kung hindi mo lalakaran yan? Ang pangarap ba na yan
ay mahahawakan mo balang araw kapag hindi mo yan nilakaran? Ang pangarap ba na yan ay mararating mo lang sa sarili mong paraan? Ha? Mararating mo ba yan sa sarili mo lang lakas? Mararating mo ba yan? Kaya nga, sabi ng Ephesians 2:10, we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God prepared beforehand that we would walk in them. We would walk in them. The word walk means we have responsibility to participate. We have responsibility. Kung meron kang pangarap, you have responsibility to participate. You are co-laborers with God. Sabi niya, created in Jesus Christ unto good works, which we are His workmanship. Tayo ang kanyang kamanggagawa, kasamang gagawang kasama niya, at ang gagawin niya ay talagang ikaw ang lalakad. You have a responsibility to participate. Ikaw po ang talagang aako niyan. Ang salitang responsibility means responsibility. Able to respond. Ikaw ay binigyan ng kakayanan na ikaw ay makagagawa niyan. Prepared beforehand that we would walk in them. It's designed by God to represent Him and advance the kingdom. Hindi po kaharian mo lang. Hindi po kaharian mo ang iyong itatayo. Kaharian ng Diyos na mai-display mo sa lupa. Kaya yung word na God to represent, designed by God to represent. And the word represent means to exhibit the likeness of. Exhibit the likeness of Him. You are aligned with God. In the beginning was the Word. In the beginning, God. Aligned with God. Naka-align yan sa plano ni Lord. Naka-align yan sa salita ni Lord. That we should walk in them. That we as co-laborers with God. Mga kapatid, talagang it takes an ability to walk with it. It takes faith to do it. Talaga naman, pag ginawa mo ito, ay nako, napakayaman mong tao. Sabi mo sa iyong katabi, ang yaman mo pala. Tingnan mo yung mata, mukhang nagduda pa. Ang yaman-yaman mo pala. Sabi mo sa tabi mo, matagal na ho. At yung iba parating pa lang. Hallelujah. Kaya nga align with God, align with His Word, align with visions and dreams. Align with His right people. Alam niyo po, align with His right people. Ito po, tingnan niyo po, si Samson, di ba? Si Samson, destined to be a deliverer. Si Samson, di ba? Yan yun, oh. Bata pa lang yan. Destined to be a deliverer. Si Jeremiah, destined to be a prophet. Noon pa lang yan, noon pa. Before I formed you in the womb, I knew you and I ordained you. Alam niyo po ba, yung dream na yan, nandyan na yan sa'yo. Hinihintay ka lang. Oh, laga naman. Hinihintay ka lang. Sige nga, hinihintay ka lang, ha? Hinihintay ka lang, ha? Sige nga. Oh, di mo ba sina-challenge ang sarili mo? Ang tanong ko dyan sa'yo, hanggang dyan ka lang ba? Oh, sige, hanggang dyan ka lang ba sa apat na corner ng iyong sariling plano? Dinesign ng Diyos sa iyo yan. O, sino pa? Ikaw at ako. Ikaw at ako, destined by God for greatness. Ikaw ay dinesign ng Panginoon para maging dakila. Dinesign ka ng Panginoon. He made us kings. Diba? And priests to our God. Sabi ng Revelation chapter 5 verse 10. He made us kings and priests to our God. You are one spirit with Christ.
Those who join with Him, He is one spirit with Him. Alam niyo po, kapag ikaw ay sumama, nakipag-isa kay Kristo, ang Espiritu niya ay nananahan sa iyo. Ang dream niya ay maliwanag na maliwanag. Hallelujah! Malalakaran mo yan. Lagi ang Bible nagsasabi, you are a winner in life. Lagi kang tagumpay. Alam niyo po ba, you reign in life with Him. Sabi ng Romans 5:17. You reign in life with Him. 1 John 4:4, greater is He who is in you than he who is in the world. Ay, nako, ikaw ay mayaman na, matagal na, panalo ka na, matagal na. Amen po ba? Oh, kausapin mo yung katabi mong panalo ka na pala. Hallelujah. Itanong ulit, alam mo ba yun? Alam mo ba yun? Alam mo ba yun, ha? Now, number 2, to be the dream builder, we need to abide in God's Word. We need to abide in God's Word. To be a builder, to be a dream builder, we need to abide in God's Word. Because why? God's Word expresses who He is. God's Word expresses who He is. God's Word, your appetite to the Word of God would reflect our attitude toward God Himself. Alam niyo po, kung paano mong tinatrato ang salita ng Diyos, magre-reflect yan sa ugali mo sa Diyos mismo. Magre-replika yan sa ugali mo, sa Diyos mismo. Ibig sabihin, ang ugali mo, pag pag-uusapan ni Lord, ay hindi ka laging palusot. Pag si Lord ang pag-uusapan, ay, naintindihan naman ako. Sunod ay, tao lang ako. Ano pa? Ano pa ang palusot mo? Ay, di pa siguro ngayon. Kawawa ka naman. Ang taas ng pangarap ni Lord sa iyo, ganyan lang ang ugali mo. Sinong naniniwala? Kapag ang appetite mo napakataas, yung hunger mo, yung pagkauhaw mo, kung mataas yan, yung appetite mo ha, pag napakataas niyan, maniwala ka, pag ang appetite mo ang nagsasalita, halimbawa, gusto mong kumain ng gusto mong pagkain, agad na agad, magsasalita sa isip mo, tinganang, restaurant yun. Pag takam na takam ka, yung appetite mo, tinganang, alam mo kung saang lugar yun. Pag-usapan natin ang church, tanganang. Pag-usapan si Lord, tinganang. Sino ba may birthday ngayon? Tanganang. Sa parte ang bilis. Diyos ko, pangkisiyahan mo, ang bilis ka. Alam mo, gaya niyan, lumindol doon sa Mindanao Bagong. Eh, yung mall, di ba? Nandun lahat sila. Di ko alam kung Sunday yon siguro. Example lang yun. Biro mo, araw ng linggo, papuri, ipangingilin mo si Lord at ikaw, andun ka sa mall, nung maglindol, ay magka, tatawag ka rin pala. Wow, Chong, grabe ka. Ang tindi mo. Alam mo, nakita ko yung habang gumagalaw yung mall at nahuhulog yung mga kesame. Sabi mo, oh my God, oh my God. Pero kung nandoon ka talaga sa tamang lugar na nagpupuri ka, lalo mo pupurihin, hindi, oh my God eh. Oh God, bless your holy name. Amen po ba? Parang di kayo kumbinsido, pumalakpak kayo lahat.
Huwag nyo naman gamiting ambulansya si Lord. Pag may problema lang, tawag kay Lord. Biro mo, your appetite to the Word of God would reflect your attitude toward God Himself. Yan talaga yan. Maniwala kayo, yung divine nature na yan. Yung word na appetite means the divine nature. Yung nature ni Lord. Hindi nature ng kasalanan, kundi nature ng kabanalan ni Lord. Nature kung sino siya sa buhay mo. Nature kung gaano siya kataas nilaanan mo sa buhay mo. Nature na ang iyong isip nakatuon talaga fully sa kanyang ginagawa. Nature na kung saan na Lord, hindi ito para maging religious. Hindi ito about religiosity, hindi ito. Hindi, yung nature na buhay mo talaga, Lord, ikaw ang lahat sa buhay ko. Hininga kita, ikaw ay akin, Lord, ako ay iyo. Hallelujah, hindi lang ito, ikanta na ako ay para sa iyo. Ikaw ay para sa akin. Hindi po ito yung kantang, sana dalawa ang puso ko. Kabisado mo pa. Mas madalas mo bang ma-memorize? Di ko kayang tanggapin. Mga old song yung alam ko, wala na ako sa bago ngayon. Go. Talaga naman, ang transformation, mga kapatid, yung appetite mo sa Panginoon, ang transformation ng inyong karakter, ay hindi po yan mangyayari sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Ang pagbabago ng ating karakter, hindi po yan nagbabago sa ating sariling lakas. Yung pagpupunyagi, gamitin lahat ang lakas mo, kundi magbabago yan dahil sa pananatili mo sa salita ng Diyos. Magbabago yan dahil sa pananatili mo sa salita ng Diyos. Magbabago yan dahil nanatili ka kay Kristo Jesus. Alam mo ba, hindi si Kristo lalapit sa iyo dahil ginawa mo ang lahat. Si Kristo ay lalapit sa puso mo dahil siya ang gumawa para manahan siya sa buhay mo. Siya ang gumawa, namatay siya para manahan siya sa buhay mo. Nabuhay siya para manahan siya sa buhay mo. Siya ay nagbubuo ng dugo dahil hindi posible talaga na manahan ang Diyos sa taong puno ng kasalanan. Kaya may ginawa siya, namatay siya para sa iyo, nabuhay siya para sa iyo, nagbubuo siya ng dugo para sa iyo, para maging katanggap-tanggap ka at may dahilan si Lord na manahan sa iyo. Hallelujah! Hindi po yan, ay nagpunta naman ako sa simbahan, ay nagpunta naman ako, nagpunta ka nga para lang gumaan ang iyong kalooban. Pero pag uwi mo, nagbago ka ba? Nagbago ka ba? O panakipbutas mo lang ang simbahan para doon ka lang, pastor, para ka naman nag-judge sa akin. Hindi ako nag-judge sa iyo. Ikaw ang nakikinig, nanonood. Hindi ako nag-judge sa iyo. Nagsasalita lang ako base sa ginagawa mo. Judging ba yon? Yes din, judging din. Pero hindi kita kinukundin na. Magkaiba ang condemnation sa judgment. O kayong mga nasa real estate. Di ba? Kapag ikaw ay nagkaroon ng sightseeing, nagkaroon kayo ng di ba titingnan nyo yung lugar? Pagtingin nyo sa lugar, at ang sabi mo, gusto mo bang bilhin o hindi? Pag sinabi mong hindi, di mo ba alam na nag-judge ka na? You are judging, repairing the things, repairing outside. Pero condemnation, you are repairing to the person. Condemnation is different from judging. Kaya nga, yung appetite mo, yung attitude mo, yan po ay kaya pong palutangin yan dahil sa ginagawa mo. At ikaw ay huhusgahan base sa ginawa mo. Magkaiba ang condemnation. Wala ka na talagang pag-asa. Kinundina ka na. Wala ka ng bukas. Pero yung judge, yan talaga. I-judge talaga by your works. Paano ka pagpalain yan? Sa gawa mo pa lang. Ang Lord, we need to do it according to His Word. Kaya nga, but of Him, sabi ng Bible,
In 1 Corinthians 1:30, but of Him you are in Christ Jesus. But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. Si Kristo talaga ang dumating sa buhay mo. Ikaw ay na kay Kristo. Ikaw, si Kristo ay nasa sayo. You abide in Him and you abide in His Word. And God abide in you and you abide in His Word. But of Him you are in Christ Jesus. Hindi but for Him, but of Him. But of Him, hindi but for Him. Amen to that? But of Him, but of, you are in Christ Jesus, whom became for us wisdom from God. Siya ang naging karunungan mo, kaya naging matalino ka sa maraming bagay. Naging marunong ka sa maraming bagay. Siya ang iyong katuwiran. Siya ang iyong kabanalan. Siya ang iyong kaligtasan. Kaya siya nakapasok sa buhay mo dahil siya ang gumawa para siya ay pumasok sa iyo. Hindi siya pumasok sa buhay mo o dumating sa buhay mo dahil may ginawa ka. Please, but of Him you are in Christ Jesus. Huwag na tayong maglaging mag-struggle sa dream natin. Pangarap ko, pangarap ko, pangarap ko. No, go back sa pangarap ni Lord. Ang pangarap ni Lord, bibigyan ka ng karunungang yumaman ka. Hindi po mga kayamanan ang ilalagay sa buhay mo. Bibigyan ka ng karunungan. Bibigyan ka ng lakas. Siya ang iyong kabanalan. Gaya kanina, kinanta natin ang We Cry Holy. Mga kapatid, gusto kong malaman nyo to. Magkaiba yung ikaw ay tumawag na Lord, nanalangin ka, Lord, gusto kong maging banal. Mga kapatid, ito ang pinakamaganda. Hayaan mo si Lord ay dumating sa buhay mo na siya yung iyong kabanalan. Hindi mo kayang magpakabanal. Ang kailangan mo ay si Kristo mismo na siyang banal. At doon ka niya mapapabanal. Doon ka niya mapapabanal. Hindi mo kayang magbago mag-isa. Hindi mo kayang malakaran ang pangarap mag-isa. Hindi ka rin magiging dream builder sa iba kung ikaw mismo ay parang biktima. Pakiramdam mo biktima. Pakiramdam mo, lagi na lang ako mali. Lagi na lang akong kawawa. Lagi na lang. No, 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 no. The word righteousness is you have this right living, right thinking, right doing, right talking, right plan, right people, right location. Everything's gonna be all right. In Christ Jesus. Totoo to. He became our righteousness from God and righteousness. But of Him you are in Christ Jesus, who became our righteousness, who became our holiness, who became our redemption. Di mo talaga kaya. Tingnan mo, nag-i-struggle ka hanggang ngayon paano magbago. Hallelujah. All right. Kaya hanggang ngayon, hirap na hirap ka. Paano babaguhin itong aking sarili? Kaya kahirap na hirap. Kailangan mo ng puwersa ng buhay ni Kristo Jesus. The force of righteousness. Kailangan mo ng bagong puwersa at ang puwersa mo hindi na effective. Puwersa ng katuwiran ni Jesus ang payagan mo. Hindi puwersa ng kasalanan. Hallelujah. Kaya nga po, kung wala ang cross, without the cross, there is no Pentecost. Kung wala ang cross ni Jesus, wala pong pagbaba ng Espiritu Santo. Kung wala ang cross ni Jesus, wala pong pagbaba ng Espiritu Santo. Maniwala ka. Kaya nga po, nandoon sa cross ng Panginoong Hesus, doon tinapos ang namagitan sa tao, sa katawan ng tao, at yung nabayubay sa cross, doon namagitan ang kabanalan ng Diyos para dumating ang bagong buhay sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Kaya sabi ng 1 Corinthians 6:17, but he who is joined to the Lord is one spirit with Him.
To abide in Christ means to be driven by conviction or driven by covenant, not by convenience. Hindi po driven ng convenience. Hindi ka lalapit kay Lord for convenience. Hindi ka lalapit kay Lord para gumaan ang sarili mo. Hindi ka lumapit kay Lord kasi para gusto mong gumaan ang lahat. Hindi. Kaya ka lalapit kay Lord dahil bibigyan ka ng lakas upang gumaan ang mabigat sa buhay mo. Upang gumaan ang mabigat na di mo kayang buhatin. Yung hindi mo kayang baguhin ng Panginoong Hesus. Kaya nga to abide with Him, to abide in Christ means to be driven by conviction. The word conviction is very real to you. The word conviction is so much life within you. The word conviction is so much of Him. So much, punong-puno ka kung sino siya sa buhay mo. Hallelujah. Punong-puno ka kung ano kayaman ang salita ng Diyos sa iyo. Punong-puno ka niyan. At kapag puno ka niyan, maniwala ka, ang Holy Spirit gagalaw talaga sa buhay mo. Yung mabigat ay kayang pagaanin dahil yung lakas ng kanyang katuwiran ay sobrang totoong-totoo sa iyo. Totoong-totoo yung pangarap. Gusto mo nang maging dream builder? Ito yung kailangan mo mabuo. Di ka pwede makapagbuo ng iba kung hindi ka buo. Sikat sa atin yung better half, di ba? May better half, may better half. Ba't wala bang better full? Wala bang better? Kaya yung better half, nauwi sa bitter half. Kasi, napangasawa mo yung kulang eh. Wala bang buo? Yung buong buo kay Kristo. Yung buo ang pangarap. Yung buo ang kaisa mo. Hallelujah. Anong gusto niyo? Better half o better whole? Whole in Christ. Di ba? Hallelujah. Ba't dumating ba ako dyan? Kasi those who are joined in Christ. So, makikita nyo, to abide in Christ means to be driven by conviction. Galatians chapter 2 verse 20. I had been, basa natin, 1, 2, 3, go. Been crucified with Christ, it's no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Who loved me and gave the life which I now live in the flesh. Ito yung buhay mo ngayon na nabuhay ka rito sa lupa. Ito yung buhay mo ngayon na nilakaran mo dito sa lupa. Itong buhay mo ngayon na nabuhay kang kasama ng iyong lamang lupa. Anong klaseng buhay na meron dapat? I live by faith of the Son of, naniniwala ko, nabuhay ako sa what? Sa pananampalataya na meron si Kristo na anak ng Diyos. Nabubuhay ako sa pananampalataya na meron kay Kristo na anak ng Diyos. Ako ay nabubuhay sa pananampalataya na meron si Kristo. Ibig sabihin, to be in Christ is to be in the Spirit. To be in heaven is to be in the Spirit. Kaya nga po, mga kapatid, yung lakad mo na yan, ako ay nabubuhay sa paniniwala na meron si Kristo. Ay siya ay anak ng Diyos. Ako din ay anak ng Diyos. I will reign in life with Him. Reign in life with Him. Ako ay kasamang mabubuhay kasama niya at iaangat akong kasama niya. Kung sabi ng Romans chapter 6, kung siya'y namatay, inilibing, kasama ring inilibing ang lahat ng kahinaan ko. At nang siya'y mabuhay, kasama rin akong nabubuhay kasama niya. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Hallelujah. Pwedeng 5 minutes? Hallelujah. Kaya for me to live is Christ. For me to live is Christ. To live is Christ. Paul did not say, I live for Christ. Hindi po, I live for Christ. For me to live is Christ. Sabi ng Philippians, di ba?
At kaya sabi ng Ephesians chapter 4, 4:22 to 24, sabi doon, put off the old man. Put off the old man means, the old man means corrupt. But be renewed in the spirit of your mind. Be renewed in the spirit of your mind. Ephesians 4:22 to 24. Be renewed in the spirit of your mind. The spirit of your mind. Be renewed. Put on the new man. Isuot natin ang bagong pagkatao. Many receive Jesus as their Savior. Maraming tumanggap kay Jesus bilang Savior. But hindi lahat tumanggap kay Jesus bilang hari at bilang buhay nila. Bilang hari at buhay nila, bihira lang ang tumanggap kay Jesus bilang hari at buhay nila. Kaya nga po, bilang hari sa ating buhay, ito yung time na mangarap tayo sa pangarap ng hari. Amen po ba? Mangarap tayo dahil siya may pangarap sa iyo. Kaya nga, yung word na put off, di ba? Put off, mayroong tatlo dyan eh. Put off, renewed, and the last one is put on. Isuot ang bagong pagkatao. Kasi the measure you allow Christ to work inside, the measure you allow Christ to work inside, that is also the proportion Christ work outside you. Again, the measure you allow Christ to work inside, that is also the proportion Christ work outside you. Kaya nga po, kapag ikaw ay maging dream builder, it is a natural o supernatural work of God. Kung gusto mong maging dream builder, kaisa ng Panginoong Hesus, it is not work of man. It is not a work of striving, but a work of surrendering our life to Jesus. It is not a work that you strive for it, because it is a supernatural work of God. Kaya nga, work, the only work that we have is a work to surrender to God. Surrender your life to Him. Surrender your life to Jesus. Sabi mo, Lord, in you, Lord, I live. In you, Lord, we breathe. And in you, Lord, our whole being. Nasa sayo ang aming hininga sa Acts 17:28. Nasa sayo ang aming hininga. Ikaw ang aming hininga. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang lahat-lahat sa aming pagkatao. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Madilim na kahapon, nangusap kang may kaliwanagan, ganda mo'y namasdan. Mundo man ay mangiwan, ako'y di mo pababayaan, magpakailanman. Isipin man ang kalawakan, di ka kayang hawakan. Pinili mo
wala nang iba, O Diyos, sa buhay ko. Hallelujah, hallelujah. Awitin natin, madilim na kahapon. Madilim na kahapon, nag-usap kang may kaliwanagan. Ganda mo'y namasdan. Mundo man ay mag-iwan, ako'y di mo pababayaan magpakailanman. Isipin man ang kalawakan, di ka kayang hawakan. Pinili mo ako, tahanan mo. Ako'y Sumasamba sa'yo ang buong buhay ng ko. buong buhay ko. Ang puso ko'y maging dambana mo. Wala nang iba, O Diyos, sa buhay. Ako'y sumasamba sa'yo ng buong buhay ko. Ang puso ko'y maging dambana mo. Wala nang iba, O Diyos, sa buhay. Tunay ka at totoo, hindi nagbabago. Dakila ka dito sa buhay ko. Sa presensya mo, naging buo ang pagkatao ko. Tunay ka at totoo, tunay ka at totoo, di nagbabago. Dakila ka dito sa buhay ko. Sa presensya mo, naging buo ang pagkatao ko. Tunay ka at totoo, tunay ka at totoo, hallelujah, di nagbabago. Dakila ka dito sa buhay ko. Sa presensya mo, naging buo ang pagkatao ko. Hallelujah, ko. Ako'y sumasamba sa'yo ng buong buhay ko. Ang puso ko'y maging dambana mo. Wala nang iba, O Diyos, sa buhay. Ako'y sumasamba sa'yo ng buong buhay ko. Ang puso ko'y maging dambana mo. Wala nang iba, O Diyos, sa buhay ko. Ako'y sumasamba sa'yo ng buong buhay ko. Ang puso ko
maging dambana mo. Wala nang iba, O Diyos, sa buhay ako'y sumasamba sa iyo ng buong buhay ko. Ang puso ko'y maging dambana mo. Wala nang iba, O Diyos, sa buhay. yung mga pamilya dito, di ba? Bago tayo nagpamilya, nangarap tayo, magkabahay. Napakahalaga ng pangarap. Magkabahay, mapag-aral ang ating mga anak, magkaroon ng pagkain sa lamesa. Madala natin sila sa kanilang destiny. Madala natin sila sa isang magandang bukas. Pero nakita natin na kapos, kulang. Kapos tayo ng kaalaman, kulang tayo ng karunungan, kulang tayo ng kalakasan. Kailangan natin ng Diyos, kailangan natin ng isa't isa. Amen po ba? To be a dream builder, alam mo ba? Ito yung napakagandang trabaho sa lahat. Trabaho para sa Diyos. Trabaho para sa mga tao. To be a dream builder katulad ni Samson. Bagamat siya'y nagkasala, nagkamali, pero nagbalik loob siya sa Panginoon. Amen po ba? Naniniwala ako na ang bawat isa sa inyo dito, meron tayong kanya-kanyang pangarap. Makukumpleto ang pangarap natin pag nandoon ang Diyos. Maghawak kamay kayong mag-asawa. Bumalik kayo dun sa pangarap ng Diyos para sa inyo. Imaginein mo, di ba, dati, kayo lang dalawa nangarap. Ngayon, may kanya-kanya na kayong anak. Kung wala dito ang inyong magulang, andyan ang inyong kapatid, magsama kayo bilang magkapatid. Bumalik tayo sa pangarap ng Diyos. Kung kasama ninyo ang inyong mga anak, mga magulang, mga anak, pumunta kayo sa inyong mga magulang. Sama-sama tayong mananalangin. Bumalik tayo sa pangarap ng Diyos. Kaya tayo napapagod kasi hindi isinasama ang Diyos. Kaya tayo laging ginagamit ang sariling lakas, laging ginagamit ang sariling karunungan, ginagamit ang sariling impluwensya. Kapos po yan. Lalo tigit, sabi nga kanina ni Pastor Dong, experience is not a good teacher. It's a bad teacher. Kasi it reminds you of your past pain. It reminds you of your past failures. Pero dito sa church, we are being reminded, let's go back to God, the builder of our dream. Hanggang sa panaginip, ang Diyos ay nangungusap. Katulad ni Daniel, imaginein mo, sabi ng hari, pag hindi na-interpret ang kanyang panaginip, patay ang mag-i-interpret. Ito, dahil mayroong Diyos, inilagay kay Daniel yung sagot sa kanyang mga tanong, sa tanong ng hari. Ibinigay kay Daniel. Ganyan din po sa inyo. Sige po, come together as a family. You pray with one another. Hawak-hawak kamay ang magpapamilya. Hawak-hawak kayo ng kamay. Kung yung iba po, walang mga kasama, may katabi kayo, sama-sama po kayo. Sige, mama, halika dito, mama. Sige po, kung hindi nyo kasama, meron kayong mga nandyan, mga akay, sumama po kayo. Pray with one another. Hallelujah, Lord. Mangarap kayo. Mangarap kayo. Madala nyo sa Panginoon ang inyong mga anak. Kung hindi pa sila mananampalataya. Hallelujah. Pastor Alay, baba ka na. Pray kayo doon. Sige po, pray. Hawak kamay. Magharap po kayo face to face. Pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah.
ako'y sumasamba sa iyo. Buong buhay ko, ang puso ko maging tamba. Wala nang iba, O Diyos, sa buhay ko. Sumasamba sa iyo ng buong buhay ko. Ang puso ko'y maging tambanan mo. Wala nang iba, O Diyos, sa buhay ko. Sumasamba sa iyo ng buong buhay ko. Ang puso ko'y maging tambanan mo. Wala nang iba, O Diyos, sa buhay ko. Sumasamba